Siawin kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Siawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang pangalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Siawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Siawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, nahahayag sa salmong tugunan ang buod ng mga pagbasa sa araw na ito. Mapapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Sa Diyos ba natin inilalagak ang ating pag-asa at pagtitiwala o sa kasalukuyan, sa ibang mga tao, sa mga hula o sa katanyagan? Manalangin tayong gabayan ng Panginoong may kapal ang ating mga pinahahalagahan sa buhay, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nakasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong hinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ihinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, kananalunod mo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat
Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon: parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas sa mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. Ang anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at napapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan,
pa na ang lahat na namatay, nananalig kay Kristo, ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay nito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit, ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kaniyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo ay bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo ay magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo ay kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito ay mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo ay gugutumin, magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo ay magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginagawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakisabi po sa inyong mga kapatid, mga katabi na, "Kapatid, napakapalad mo." Ganun din po sa inyong likuran, sabihin nyo din sa kanya na napakapalad mo ngayon, kapatid. Di ba? Alam nyo po, yung mga breadwinner sa family, di kaya sino man sila sa pamilya, no? Sila yung mga nagsisikap, sila yung nag-iisip ng kinabukasan sa pamilya, sila yung siguro yung mga nagtatiyaga at higit sa lahat nagtatrabaho
para sa kinabukasan ng pamilya, para may panggastos, may mga pangtustos, di ba? Yan yung mga breadwinner natin. Para bang bilang isang breadwinner, no, na madami ang umaasa sa iyo, na may umaasa sa iyo, para bang wala kang karapatan na magpakita ka na napanghihinaan ka din, di ba? Para bang wala kang karapatan na para bang magsabi sa kanila na napapagod ka, nanghihina ka, sapagkat maraming umaasa sa iyo. Pero, kung mapapansin mo ang sarili mo, napapagod ka rin, nanghihina ka rin, sa kabila ng lahat na maraming umaasa sa iyo, pamilya mo, kapatid mo, etc., na ayaw mong ipakita sa kanila na ikaw ay nawawalan na ng gana, na ikaw ay napapagod na ikaw ay nanghihina na, no, sa pagsumikap sa buhay. Pero kung papansinin mo ang sarili mo, kahit na hindi mo yan ipakita sa kanila, umaabot talaga sa punto na nagpapanghinaan ka, nawawalan ka ng gana, at napapagod ka. Pero hindi mo yan pinapakita sa kanila. Kasi nga, kung yan ay papakita mo sa kanila, baka sila rin ay mapanghinaan. Baka sila rin ay mapapagod. No? Kaya, ano ang gagawin natin? No? What is the better things to do kapag aabot yan sa punto ng buhay natin? Kapag tayo ay nagkakaroon na ng problema, kapag tayo ay nagkakaroon ng bigat na ang loob natin, na panghihinaan na tayo, o di kaya napapagod na tayo, what is the better things to do? Yun po yung umasa ka. No? Di ba? Kapag tayo ay umasa, napakapalad natin. We are truly blessed if we put our trust, our faith, most especially our hope in the Lord. No? Yan yung tunay na mapalad. Kung ang ating pananalig, ang ating pananampalataya at pag-asa ay nilalagay natin sa ating Panginoon. Di ba kapag umaasa tayo, hope will give us strength. No? Para kanino ka bumabangon? Bakit tayo bumabangon? Dahil umaasa tayo. Na balang araw, may problema man ako ngayon, nabibigatan man ako ngayon, balang araw ay maaayos din ito. Di ba yan yung pag-asa? No? Kung hindi man maayos ang trabaho ko ngayon, kung naghahanap man ako ng trabaho ngayon, o di ba? Nagkakaroon ka ng saya, nagkakaroon ka ng lakas, dahil alam mo, makakahanap din ako ng trabaho. Maaayos din itong trabaho ko. Maayos din itong pamilya ko. Yan yung pag-asa, di ba? Hope will give us strength. No? Ang pag-asa, paminsan-minsan, o di kaya parati, kapag tayo ay umaasa, if we put our trust in the Lord, di ba ngumingiti tayo? Kasi nga ang pag-asa, ulitin ko, nagbibigay ng lakas sa atin. Iniisip natin, no? Ngayon man, Panginoon, may problema man ako, may pinagdaanan mo na ako, alam ko, bukas maayos din ito. Diba? Yan yung pag-asa. Ngayon man, umiiyak ako. No? Mga katabi nyo siguro, no? Hindi na madrawing yung mukha niyan dahil may pinagdaanan siguro yan ngayon. Pero ipagdasal nyo yan. Diba? Siguro sasabihin ninyo, ngayon umiiyak ako, tumatangis ako, malungkot ako ngayon, pero bukas, alam ko, Panginoon, hindi ko man alam kung bukas o sa makalawa o etc. Pero alam ko, umaasa ako na magiging maayos ang lahat ng ito. Diba? Ulitin ko sa inyo mga kapatid, mapalad tayo dahil umaasa tayo. We are truly blessed if we put our faith, our trust, and most especially our hope in the Lord. Diba? Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ng ating Panginoon, mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Paano naging mapalad ang pagiging dukha? Paano nagiging mapalad, nagiging blessed ang pagiging mahirap? Diba? No? Pero, wag po nating kalimutan, sabi ng ating Panginoon, mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ay maghahari sa inyo. Pag-asa, di ba? No? Na sumasa atin, sumasa iyo ang Diyos, tutulungan ka ng Diyos.
Yan yung pag-asa, yan yung pangako ng Diyos sa atin. Sabi pa nga dito, mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat bubusugin kayo ng Diyos. Gutom ka, wala kang kinakain, pero may pag-asa. Kasi sabi ng Diyos, bubusugin ka. Diba? Ngingiti ka, magkakaroon ka ng lakas sapagkat bibigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Ito pa, mapalad kayo ngayong mga tumatangis, mga may problema, mga nabibigatan sa buhay. Diba? Pasan na pasan ng krus ngayon, hindi na madrawing yung muka, no? Yung balikat ay nangangalay na dahil sa bigat ng krus na pinagdaanan mo ngayon. Ngunit ano yung pangako ng Diyos mo sa iyo? Ano yung pag-asa na binigay ng Diyos sa iyo? Mapalad kayong tumatangis ngayon sapagkat bukas man, mamaya, pagkatapos mong magsimba, kinabukasan, magagalak ka. Diba? Napakaganda na binigay sa atin ng Diyos ng pag-asang ito. Malungkot ka ngayon, tumatangis ka ngayon, marami kang problema ngayon na pinagdaanan, no? Yung krus mo, mabigat na bigat, yung problema sa buhay mo ay grabe na, no? Kung pwede lang bitawan. Pero ang magandang balita na narinig mo ngayon sa ating ebanghelyo, mamaya, bukas, kapag ikaw ay inilagay mo ang pag-asa mo at pananalig mo at pananampalataya mo sa Diyos, lahat ng mga problema mo papawiin ng Diyos. Magagalak ka. Tatawa ka. Amen? Diba? Kaya nga, napakaganda kapag tayo ay sumunod sa Diyos. Napakaganda kapag tayo ay nagsisimba at nagdadasal. Sapagkat kung may mga problema man na dumating sa ating buhay, minsan sinasabi natin, may awa naman ng Diyos. May pag-asa naman. Tutulungan tayo ng Diyos. Diba? Yan yung madalas na sinasabi natin. Kapag ang tao ay malapit sa Diyos, nagsisimba, madalas na sinasabi natin kapag meron tayong problema at meron tayong pinagdadaanan sa buhay, may pag-asa naman. Hayaan mo. Tutulungan naman tayo ng Diyos. Hayaan mo. No? Kung ngayon, hindi man tayo okay, pero bukas, sabi ng Ebanghelyo ngayon, tatangis man tayo ngayon, umiiyak man tayo ngayon, God will give us strength. God will give us hope. No? God will give us, most especially, joy in our life. Kaya mga kapatid, sa panahon ng problema, sa panahon na napanghihinaan tayo, isang bagay na wag mo talagang bitawan. At madalas binibitawan ito ng mga taong nananampalataya kapag may problemang dumarating sa buhay. Sinisisi niya ang Diyos. Lumalayo sa simbahan. Lumalayo sa grasya at biyaya ng Diyos. Sinasabi niya, ayoko nang magsimba. Ayoko nang magdasal. Kasi para bang nagdadasal ako, nagsisimba ako, hindi naman dinidinig ng Diyos ang aking panalangin. Huwag niyo po yung bitawan. Sapagkat sa panahon ng problema, sa panahon na nabibigatan tayo sa buhay, pag-asa lang ang nagbibigay sa atin ng liwanag. Pag-asa na galing sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng ngiti at nagbibigay sa atin ng lakas. What is better things to do when problem comes in our life? Umasa ka. We are truly blessed. Mapalad po tayo if we put our trust, if we put our hope, and if we put our faith in the Lord. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Tayong lahat, Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, kami ay dumadalangin, O Diyos, Amang mapagpala upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, O Ama, na siya nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling magdingkod na may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpakabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyo ng walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalala nawa naming tunay kaming pinagpala sapagkat nariyan lagi para sa amin si Jesucristong anak mo at ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ihahandog sa'yo, Panginoon, ay
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami nawa ay dalisayin at panibaguhin sa aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyal sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mapapalad ang umiibig sa buhay na banal. Sila'y makakasama sa langit ng Ama. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nahahapis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naaawa sa taong dalita. Sila'y kakawaan at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig sa galit ng iba. Sila'y nagtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang tumatangis, sila'y magagalak. Mapalad ang magutom, ang maambubusan,
lusog. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang inuusig ng dahil kay Jesus. Ang langit at biyaya makakamtang lubos. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig sa kapwa at sa Diyos. Habilin to ni Kristo sa atitubos. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito hanggang February 28. Ipinakikiusap na bago dalhin ay alisin na ang ribbon, wires at mga istampita nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Inihahandog po ng programang Home-Based Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himala-ng-nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik sa pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo naming naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasama ng iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong pinamatayan ay sabisan ng aming kalipasaan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalat